Sa mensahe sa awit, mayroong gabi sa tanan ng mga kaigsunan. May gabi. Nagkasalamat sa inyong pagbalik o sa mga karon pa lang niabot. Welcome sa tuwang seminar, sa tuwang paghisgot, may tunod sa War Against Death. Niyata karon sa end time events. O nainitag na kahapon, atong nahisgotan ang November tayo, betrayal at conspiracy. So, nilitag na pagkahiskutan na ito ang usa ka importante na punto. Hindi ka magsugod sa ang topic na ito pagkahiskutan doon. I-shoot ka ta, no? So, atong pasalamatan ang lektura ni Ma'am Merlin Hersaban. Nagahisgot na to sa labing importante ng butang sa atong kinabuhi, no? Nahitungod sa maayong paggawas. Kinsa pa sa inyong hadirin na gusto masakit? Taas ang gamot. Wala ay gusto masakit. So, kinahanglan na katong i-lecture ni Ma'am Hersaban. Saka na to bali nakong Portugal kaya nag-execute na ito sa creation, no? Sa ito ang pag-atiman sa pinalaman. Okay. So, gagahapon, na-execute na ito ang betrayal and conspiracy nga topic. Kung naunsa ang pagkahulog sa yawa, ikan sa langit, nga ang hinungdan sa sakit, balitaron ang sakit sa gani, balitaron ang word nga sakit, tikas. So, mo hinungdan na tunay sakit, gumikan ka doon ay tikas. Kinsay unang nalikas? Ang yawa. So, ato na nahisgutan kagahapon, no? So, din ang ato hisgutan karon is know the enemy. Kinahanglan nga makailatag din sa itong kaway. Ginahisgutan ako kanina ni Brother Ruben nga since ang tao is in rebellion against God, kung ato na i-analyze na pag-ayo, naingon Brother Ruben kanina nga ang yawa mo itong kaaway. Pero ako sa ginang Brother Ruben, ang kaaway na ito ang Diyos. O kita mo ay kaaway sa Diyos. Ano man, kaya kita rebildita sa Ginoo. Pero atong susihon karon kung asa ta na plastar. No? We must know the enemy. So, ang bersikulo makita kini sa Genesis 3:15. Atong masayahan na kini usa ka kini nga bersikulo sa Biblia mga kaigsunan. So far sa akong pagkuon sa Biblia, ang Adventist adunay ingon nato nga kaalaman sa mahitungod nga bersikulo nga mas lalo in the sense nga kini sa bersikulo naghisgot kini sa usa ka dako kaayo nga propesiya. O ang propesiya kini nga gisulti sa Ginoo na natuman kini sa John 3:15 ug sa John 3:16. Now, atong basaw na ingon dire, ibutan ko ang pagkaaway sa taliwala mo o sa babae, o sa taliwala sa imong kaliwat, o sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, o ikaw magasamad sa iyang tikod. Kini nga bersikulo, dili kayo nato di masabtan, kung dili nato mahibaw-an ang propesiya. Kaya kini siya murag binisay abal kayo, mabaw na kayo, pero dunay lalong nga kahulugan. Nga naman, ang gisulti sa Ginoo ngadto sa babae o sa bitin. So sa literal nga kahimtang, pag naay bitin nga ato makita, ano sa may himuon ninyo? Pila ka box ato diri nakapatay ng bitin, taas ang gamot. Wala pa. So ang pagpatay sa bitin, unsa kani kasagaro kihimo, Brother Ruben? No, literal siya, no? Mudugmog sa ulo, dugmogol sa ulo. O ang bitin mo paak sa lapa-lapa. Now, ato susiyon ka. Sa diha di ay nga ang tao nakasala o nga himong rebelde sa Ginoo, sa gisulti sa Ginoo nga adunay panag-away, I will put an enmity sa literal na kahimtang ang kalibutan dunay away. Nga naman, kinsay hari sa kalibutan sa diha nakasala sa iba? Kinsa ni hari? Si ibaw si Adan nakasala. Kinsa ni hari?
Ang yawa. Kung balikan ron ang yawa, ano sa ganay? Away. Wala nga, bisan asang suok sa kalibutan, dunay away. O walay lugar sa kalibutan nga walay away. Bisan ang atong lawas, dunay away. Ang ato gani kung naay ang white blood cells mukaon sa red blood cells o sa metabo. Uy, leukemia. So mauna ang kahimtang. So dili nagsugod sa gagmay patang bata, apil ni Brother Ruben, o karon bisag dagko na naay magpaaway og damang. Di ba? Magpaaway og damang. Unya, pag dako-dako na yun, magpaaway og manok. Mauna nga ang sabungan karon evolution. Naay dog fight. Sa Korea, David, grabe ka, puso kayo ang dog fight. Naay Carabao fight, naala sa Mindanao. Naay horse fight. Naay UFC. Naay, ano pa? Naay boxing. Naay, okay, kaya nataan eh. So, dili makita nato nga ang tao kung may conflict. Bisan kini siya popular kayo kay, kamo ni? Sa UP man eh. Iyang na-organize ang usawan. Oh. So, naani sa atong mga higaran. Kini po, kayo nataan eh. Ang ba, siguro kayo sa inyo ha. Mali siya spokesman sa Apusayab. So, kini nga mga grupo, mao kini ang tumailhan nga ang tao dunay conflict. Okay? So, bisan asang suok sa kalibutan, ang tao may kumaon sa away. Sagat may pa min, maghimo min luthang. Pero pinusilay ba? Kanang diha sa sinawilan. Diha ko na pre, pinusilay min kuan. Kanang luthang. Luthang na, kanang lulul, iba. Kunya, pag kuan na, pag-alago-lago na, ang uwan, ganahan na mo pipin o malay. So, mauna siya ang nature sa ang kahimtang karon sa atong dinhi sa kalibutan. So dinhi, so kini mga mauna siya ang mga ingnon natong mga armed struggle. Naatay mga Philippine Army, naay Philippine National Police, o kung atong i-analyze pag-ayo, dunay top secret na tungkol sa Central Intelligence Agency. Kini gitawag CIA. Pero kung sa ato pa rin, gitawag na siya Christian in Action, CIA. So, pero dili mga kaigsuonan, adunay makita nato nga diri sa kalibutan, sumala sa ato nga nahisgutan kay ang yawa mo ay naghari sa kalibutan, dili ikalimot o dili ika usay tawag na di nato malikayan na adunay dili conflict. Nga bisan sa dili lamang sunod sa panimalay, sa suod nga mga higala, o isa diri sa simbahan, dunay conflict. Nga naman, because of the power struggle. So, kanang power struggle, naa sa kaisipan, gikan sa yawa, nga nag-transmit sa atong unang ginikanan. Okay? So, dili, masaya ka nato ay, nga kung unsa yung original, okay, ang atong pag-isputan karon, unsa man, nga mailhan nato ang kaaway. Unsaon pag-ila sa kaaway. Kaya kung dili ka makaila sa kaaway, kung sa gira, pindi ta. Di ba? Now, ang versikulo sa 26 sa Genesis 1, nagayon diri ang Ginoo, o pingon ang Dios, buhaton nato ang tao, sumala sa atong dagway. So, mao na din ang Trinity, ang Creation Committee, the Father, the Son, and the Holy Ghost. O magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga tanggap sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok na yuta, o sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. So ang tao gihatagan sa Ginoo dominion, o kini nga dominion para lang sa mga mananap. Ang dominion naghihatag sa ato, kita mo ay maghari sa elefante, sa camel, sa tigre, sa crocodile, o sa bisan unsang klaseng mga mananap. Sumatugal, o kung atong i-analyze kayo pag-ayo, ang tao walay karapatan nga maghari-hari sa iyang isang katao. Sa original nga disenyo sa Ginoo. Apa, niabot ang panahon, sa dihang gi-create sa Ginoo o gibuhat sa Dios, ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. So dinhi, sa Garden of Eden, nagsugod ang kasal. Dito, himo ang marriage relationship. O gipalanginan nila
O mingon na Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo. O punon ninyo ang yuta, o magagahom kamo niini, o magbaton kamo sa pagtulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o ibabaw sa tanan nga binuhat kabuhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So dili makita nato nga gi-design sa Ginoo nga ang babae manganak nga walay sakit. Manganak nga dili lang tulo, dili lang usa, dili lang usa ka dosina kun dili daghan. Pero walay sakit. So gi-design manganak ang babae nga walay sala. Namay mo nga dili kung wa po nagkasala siya daw simba dili sila magdaghan sayo na siya. Gi-design sa Ginoo kini nga kuman wala pa nagkasala ang tao. Unya giingon sa Ginoo nga unsubdue. No? Ang word na subdue is control. So kung ang Ginoo, because God is God of order, kung mayroon siya na kinahanglan 10 billion or 1 trillion nga population sa kalibutan, ang taguangkan sa mga babae, buundan na sa pagpanganak. So inuna ka order ang Ginoo. O nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat o tanawa kini maayo kayo o dihay kahaponon o dihay kabuntagon adlaw nga ikaw no. So inuna ang relationship sa Ginoo. So gihimo sa Ginoo ang tao sama sa iyang dagway. Naipangit wala. Dili mo ingon tag pangit, kita na gyud ang atuang kaisipan mo ipangit. Sa tinud anay walay pangit nga na himugso sa kalibutan because we are created in the image of God in His likeness. Tino dire? Okay. O si Jehovah nga Dios nagsugod sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. So nakita na to, in the midst of in the Garden of Eden, ang tanan butang libre. Wala pa'y di pa nila kinahanglan kwarta. Kano sa arawan nagsugod nga wag kinahanglan kwarta. Sa atong subayon nila. Nagiyon ang Dios apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayong dautan, dili ka magkaon ini kay sa adlaw nga mukaon kanini, mamatay ka gayon. Now, kung atong yan guys, sa paraiso, dito adunay daghang mga prutas, naa dito mangustin, nang lansunis, rambutan, marang, bayabas, mangga, libre. Kung gihatag sa Ginoo, na gihatag sa imo brother brother Islam, kung ihatag sa imo naay bayad wala. Kung ihatag sa imo ang katong prutas, imuha na dili. Ha? Oh, ikaw ay kag-iya. Kung mukaon ka naay bayad wala. Wala bayad. Pero in the midst of the garden, there was a tree of knowledge of good and evil nga dinili sa Ginoo. Karon kung mukaon sila naay bayad wala. Tagpila man. Dili tag 500 pesos, dili tag 1,000, dili tag 1 million, kung dili usa man. Kamakayon ang bayad. So diha nagsugod ang konsepto sa kwarta. Nga diin kinahanglan ka mo palit kay kanang utang dili imuha. Kung imong kaunon nga dili imo, nangawat ka wala. So ang sala di ba wala sa napulo ka sugo nga sala ang pagkaon sa dili. Naa sa napulo ka sugo nga ang pagkaon sa dili imuha usa ka kawat o naa sa napulo ka sugo nga sala ang pangawat. Now dili sa verse 1 sa Genesis 3, karon ang titin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehovah nga Dios. Karon ang pangutana wala. Ang Yawa iyang gitintal si kinsa may iyang gitintal? Si bakano ni si Adan. Matintal ba si Adan kung si iyang duulon si Adan? Dili niya matintal. Pagtintal ni Satanas kay Iba, na diretso ba si Satanas nakiksulti kay Iba? Dili. Kay dili matintal si Iba kung diretso siya mo pakita ni Iba. Unsay gigamit ni Iba? Ni Satanas. Ang bitin. Ngano sa tanang mga hayop sa paraiso na amay unggoy dito, na amay
tanang mananap. Lumaliko ka. Pero mga kaigsunan, sa wala pang itunglo ang bitin mao ang pinaka most attractive and most beautiful creature in the time of Adam and Eve in the Garden of Eden. So kung atong baskuanon ang senaryo, tanawan ang senaryo, sa wala pa si Satanas midoon kay Eva, ang pinaka-paborito nga pet o pinaka-paborito nga mananap ni Eva, walay lain kundi katong serpent. Nga ang according to Illinois, ang iyang purma, wala siya magkamang kundi naglupatan na siya, nga golden ang iyang color, nga kung ma-impress ang mga kababayan sa alibangbang, mas beautiful or mas nindot ang serpent. So, ang pinakasakit kaayo para doon mga kaigsunan, kung ang mag-traitor sa imuha, katong pinakasuod ni Igala, tinaw dili. So, ang pinakasuod na higala ni Eva, mo'y nag-traitor siya, and it was the serpent as being used by Satan as his medium. Okay? Now, si Eva, gihimo nga ahente. Gihimo siya secret agent of Satan. Nga, maoy mo tintal sa iyang bana nga si Eva, si Adan. So, sa tanang creatures, during the time, the closest and the most close friend of Adam, kinsaman? Si Eva lang. The most trusted ni Adam si Eva. That's why Adam was tempted. He has no tendency to commit sin, and yet he decided to commit sin. Unlike us, kita sa minuto pa rin ka magkasalata. Pero si Adam, he has no tendency to commit sin, but he chose to sin. He decided to commit sin. Now, nag-ingon siya sa babae. So, nanawa ang kanang itawag na pagka matalino sa bitin. Nahimong spokesman sa yawa. Nag-ingon ang bitin. Diyan nag-ingon ang Diyos. Ini ang yawa na niya nga words. Dili ka mo magkakaon sa tanan ng mga kahoy sa tanaman. So, nagbutang og argumento ang yawa nga diin dili unta anay kagaton ni Eva, pero sayon raman siya tubagon. Sayon raman. So, naingon ang makita nato din na ni tubag si Eva o naingon nga bisan ang problema ni Eva kay bisan sa paghikap giapil niya. So, meaning to say, doon ay exaggeration. So, kung sa argumento, kung ang words mo masipya, kung auto gamiton sa argumento na pili si Eva. Nga naman, ingon siya nga bisan sa paghikap, pero wala ito'y nabot, wala ito'y isulti sa Ginoo. Lest we die. Nagduha-duha pa yun. So, sa Spirit of Prophecy, isulti dito nga ang bitin mismo mo ay nakuha sa prutas. O niya, na-express ang bitin na wala man lagi ko na namatay. So, nagkuha si Eva. O niya, ang naitabo, doon ay kanagitawang attraction. Walay kadainan ang prutas. Pero sa kanya, na-attract siya na pleasing in his eyes. No? Nagahis ko dito nga and then it desired to be to meet one wise o kung sa'y gihimo sa babae ani iyang gipunet ang prutas. Ang bitin ningon kaniya dili gayud kamo mamatay. So mo ni mga kaigsoon to mga kagalaan ang gitawag nga doctrine of Satan, kini immortality of the soul. Nga naman kay Satan is father of lies, di ba? He is a liar. So, ang gihimo niya para i-justify niya ang iyang pagpamakap na dili mamatay ang tao, iyang gibutan sa kaisipan sa mga tao nga ang tao pag namatay na ay kalag nga mo magkuhan, mo dagandagan o mamista nga kalag. Mao na siya ang gingon sa yawa. Pero kung sa'y gingon sa Ginoo, ang kalaga makasala, ano man, mamatay. So, nini, makita natin mga kaigala at mga kaigsunan na ang gigamit sa yawa ng mga instrumento
kung unsa to'y most attractive sa tao. Okay? Now, o mingon siya kang Adam, sa diha nga di-allowed sa Ginoo nga mukaon og prutas sa tanang sa Garden of Eden. In the midst of that garden, ingon ang Ginoo, tungod kay ingon ang Ginoo kay sa diha nakasalalay si Adam ani, tungod kay di patalinghugan mo ang tiyog sa imong asawa, o nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon ini. So unsay gihimo sa Ginoo? Oh, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Mga kaigsunan, sakit sa kaluuban sa Ginoo ang tunglo nga niabot sa tao. Pero mao na siya ang justice system. Dili gusto sa Ginoo nga adunay tunglo nga moabot, pero because of the wrong choice, adunay tunglo nga niabot as the penalty of sin. So ang tunglo niabot, ang curse, o pinaagi sa kahagok magkakaon kag gikalili sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. So mo nang tunglo nga gihatag sa tao. Pero kung atong i-analyze pag-ayo mga kaigsunan ko, dito sa Garden of Eden si Adan wala mag-antos. Ano wala mag-antos? Kaya wala pa siya nagtanong o wala pa siya nagdaro, wala pa siya na problema biyuta na iyang katamnan. Nga naman, duha pa lang sila ni Adan o iiba. So kinsa naman napiktuhan na sa tunglo? Kita karon nga panahon or since after Noah's flood. Sa ato karon naana sa tuwa ang modelo. Ang atong model ano, imbis nga kita mo model, ang atong model unsa naman? Ang manok. Buto ba mo nga ang model nato ang manok? Nga naman, kay ang manok isang kahig, isang tuka. Di ba kay kanta na isang kahig, isang tuka? Kung imong i-analyze pag-ayo, mas maayo pa ng isang kahig, isang tuka, kaysa kahigon muna, tukaon muna bago kahigon. O muna kasagaran ng hikabo karon. Ang usa, ang January, ikauna, ipalit na bugas, ibayad sa utang, and then, wala pa trabaho So, muna mas lisod kayo kaysa manok. Now, muna ang sitwasyon. Now, ang Ginoo nagbutang og enmity between the woman and the serpent. Now, kung wala nagbutang og enmity, wala nagbutang og panag-away, taliwala sa bitin o sa babae. Ang bitin mao ang yawa o ang babae mao ang simbahan sa Dios. Itawag na siya the Church of Christ. So dinhi, kung wala na putang og enmity ang Ginoo, kining planet nga diin ang yawa adunay otoridad nga nakakuha sa posisyon sa pagkahari niini kalibutan. It is the only planet who is in rebellion against God, who is in allegiance of Satan, and we are all in allegiance of Satan. There is not one righteous. Ako rin sa atong istorihan kagahapon. Walay isa, walay matarong bisan isa. Now, dinhi, ang Diyos na nagbutang og enmity. Kung atong i-analyze pa kayo, pag-ingon sa Diyos, you, that is the serpent or Satan, I will put enmity between you and the woman, and that woman is the Church of God. Okay? Now, giingon rin between your offspring and her. So, Satan's follower versus God's son. So, mauna siya ang sa prophecy. He will crush your head. So, God's son versus Satan. So, Amerika mo, mauna yung mga kaigsunan, ang bawal struggle mo sa diha nga si Kristo gilansang sa cross namatay katuli ay equivalent to nga ang ulo sa serpent or the Satan being crushed gidugo. So murang baliktad kay si Kristo namatay pero katuli ay nga kamatayon, it was the defeat of Satan. Now, Christ did not yield up his life till he had accomplished the work which he came to do. And with his parting breath, he declared, it is finished. Mission accomplished. So, his kutang yung kaisunan nga ang gira, gidaog na.
ang iyang tuong nga kamot o iyang balaan nga bukton, nagbaton sa kadaugan, sa iyang kadaugan. O ingon nga mananaog iyang gitanong ang bandila dito sa walay katapusan kay kahitasan o adunay kalipay dili lamang sa mga anghel kundi sa tanan nga mga inhabitants sa langit nagakalipay uban sa kalampusan o kadaugan sa manluluwas. Si Satanas napildi o siya na ipalo nga ang iyang gingharian nalaglag, umawala na. So kung sa boxing pa naanata sa 10 seconds or sa last round because Satan is already defeated, na-knockdown na siya. Now din kung atong i-analyze mga produkto sa sala, kabalaka, kahadlok, kasila, o ano sa pa? Kagulanan, mga pag-antos, naayag ang mga sakit, nga niabot sa lawas sa tao. Okay? O kamatayon. Kaya ang suhol, gikan sa sala, mao ang kamatayon. So ang konsepto mga kahigalaan ko, mga kaisunan sa kwarta, diha nagsugod. The penalty of sin is death. O ang sa pagkakaroon, kung kita masakit, kung panalitan ma-failure ang kidney nato, kung naakay daghang kay sa lapit, maski pagpilaw na kabilyon, imo nang ihurot o gasto, basta lang na dili ka mamatay. Pero dili. Pero mo, kung palitoto sa bangkiruhan, tag 20 pesos lang ang usa ka buo, 20 pesos lang itong ikawat ni iba. Ang sala ni iba, pagkawat ng yun. Unsay kalainan sa sala ni iba o diadan sa pagkawat o sa katong mga napriso karon sa Bilibid prison nga na akusahan ng plunder. O sa dua, pareho na gyapon mga kaisunan. Anything nga atong ibuhat nga dili gusto sa Ginoo, it's a crime. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang sala sa Dios mao nga walay bayad ng kasa, gikan sa Dios mao ang kinabuhi dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dito sa Garden of Eden, naay tulo duha ka kahoy. The tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Diha nagtindog sa Garden of Eden ang gitawag nga law and grace. Ang law is represented sa tree of knowledge of good and evil o ang grace nag-represent sa tree of life, which Jesus Christ being hung on the cross. Now, to the angels and the unfallen worlds, the cry, "It is finished," had a deep significance. It was for them as well as for us that the great work of redemption had been accomplished. Then, with us share the fruits of Christ's victory. So dito na di ay, sa panahon nga si Kristo ni singgit nga nag-ingon, natapos na. Maulay kong panahon na nga adunay dako kaayong kaimportansya o significant para sa mga unfallen worlds. Kay kana mao ang victory ni Jesus Christ and it was the defeat of Satan. And according to Ellen White, not until the death of Christ was the character of Satan clearly revealed to the angels or to the unfallen worlds. The apostate had so clothed himself with deception that even holy beings had not understood his principles. They had not clearly seen the nature of his rebellion. So wala pa na ginansang si Kristo sa krus, mga kaigalaan ko mga kaisunan. Muli siya ang lalong na doon sa kaaway sa Diyos. Bisan ang mga anghel ng mga balaan, bisan katong mga walay sala, wala kaila sa tinuod nga karakter or prinsipyo sa yawa. Not until Christ was being crucified. So, kung karon, bisan ang mga balaang tao, balaang mga anghel, ang mga unfallen beings nga gi-create sa Ginoo, wala makasabot sa kinaiya sa yawa, how much more kita na sinful and by adoption we became the children of
Satan if he will not repent. Ano naman? Kay wala ta kahibalo sa Word of God. And we need, the only solution and the only safeguard is to study the Word of God and to know the truth that will set us free. Saan okay, so kini nga bersikulo, makita nato sa Job 38, verse 7. Saan kadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon o ang tanang mga anak sa Dios nagaduyo o nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Ang trabaho dito sa langit, mga kaigsunan, ang ilang ginahimo, mao lamang ang pag-awit, pagdahig sa Dios. O karon ay hitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa tubangan ni Jehova, si Satanas binuol sa paniwala nila. Asa din na hitabo? Dito sa langit. O dito sa langit, adunay Congress, adunay celebration. But Satan was there. So, kini mas lalong-lalong na pagtuon nga naman. Kung atong gi-analyze nga si Satanas, gihulog gikan sa langit, dili sa yuta. Nga naman nga muadto pa siya dito sa langit, o nga naman tugutan pa man siya sa Ginoo nga magsakaganaog sa langit, o dili sa yuta. Apan dahil mga kaisunan, nianang tumura, wala pa mahatagan o vindication o pruiba ang akusasyon sa yawa against sa Ginoo. Sa gitawag nga, kung sa ito pa na terminology karon, extrajudicial killing. Nga iya ang yawa nag-akusa sa Dios nga dili justice ang gihimo sa yawa sa Ginoo. O si Jehova mingon kang Satanas ni kagikan. O niya si Satanas nitubag kang Jehova og mingon. Gikan sa akong pagsuri-suri dito sa yuta o gikan sa akong pagsaka o pagkanaog niini. Uy, di pangutana sa Dios si Satanas. Si Satanas dito sa diay. Nga naman, kay si Satanas mao'y congressman diri sa kalibutan. Nga naman, nga siya na may ni-represent. Kay si Adam nakasala na o namatay na si Adam o siya na ang posisyon, siya na ang hari diri sa kalibutan. So, Satan versus God's remnant. You will strike his heel. Unsay ko ipasabot ini, although nga nadugmog na ang ulo ni Satanas, apan ang gihimo ni Satanas, iyang paakon ang tikod sa babae. Kinsa ng mga tikod, mao ni siyang remnant. The remnant people of God. That's why history repeated itself. There will be time come nga kung sa unang panahon ang mga Pinoys, ang mga katawan sa Ginoo, ginaila nga mao'y mga rebelde sa gobyerno, mao'y prisuhon, mao'y dakpon, mao'y ikulong, mao'y sulubon. Gumikan kay sila nagtuman sa pagsunod sa Ginoo. So, unsa may tambag sa Dios kanato, nagingon ang Ginoo sa katapusan, magmalikon ka mo pinagi sa Ginoo sa kusog sa iyang tahong. Pinagi sa Pablo, nagingon ang Ginoo. Isulog ninyo ang tibuok ginaggiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. So, unsay atong himuon? Kay sa power struggle, niining kalibutan na since ang yawa mao'y naghari, kung kita dili ta makig-alay, kung dili ta makipag alliance sa yawa, we can be his enemy. Because God said, if you are not with me, you are against me. And if you are against Satan, Satan will kill us. Iyatang patyo. So, sa ito yun, ang Diyos na tambag nga atong isulog ang sapot sa gira. Aniya, we are war against death. Kaya ang atong pakigdumo, pakiggira, ini batok sa mga binuhat na unod o dugo. So ang kaaway kay nato or ang gira na tinuod, dili tong gira na doon ay mga rebelde nga nagbitbit og 60 caliber na machine gun. Ang tinuod na gira dili kay itong naay mga 90 RR na milestone or 9 M16 na Armalite. Ang tinuod na gira na isulti dili sa Ginoo, dili pangit-away sa unod o sa dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labang agalon, ining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan na espiritual ng panon, diya sa mga dapit
baluganan o magapugong kamo sa inyong baluganan tapos sa inyong tanang pagibisog. Busa, pugi kayo ninyo ang inyong ginabalugan. Sa mapinaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan o sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamataro o sa masinapinan ang inyong mga tiim sa pag-andam o paghatag o minsay sa mayong balita sa kalaitan. O dugang sa tanan, dadaan ninyo ang kalasag na mao ang pagtuo nga pinaagi niini aron kamo makapalong sa tanang mga nagdilaab nga udyong sa dautan. So mao na siya armor of God. Niini kalibutan ng mga kaigsunan doon na nga. Kung mamatay man ta, dili ta mamatay gumikan kay napusilan ta sa tukbang. Anong tukbang na? Tukbang na, bang. Oh. So mo nang war against drugs, la? Tukhang yo. Pero sa ato war against death, ang atong kaaway dili mga armado na naay kutsilyo o naay sundan o naay armas. Mauni ang atong kinahanglan natong nga armas. The whole armor of God. Kinahanglan natong helmet of salvation. Kinahanglan natong kutamaya o breastplate of righteousness. Kinahanglan natong shield of faith. Kinahanglan natong bako sa kamaturan. Kinahanglan natong espada sa espiritu. Kinahanglan natong ang sandal for the gospel. Sapatos or combat shoes. So inuna ang the whole battle gear of God, the whole armor of God na makabaluta sa maunang gera, war against death. O dawatan ninyo ang salakot o salukot na mao ang kaluwasan o ang espada na mao ang espiritu na mao ang pulong sa Dios. Kung ato tag gira kinahanglan natong armas. Sama ra pud nga kung ato tag simbahan o asa tag ato natay Biblia. So nga niini na nagawi kamo kani ato uyon sa paagi niini kalibutan na. Uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan o sa kanang prinsipe sa kahanginan sa espiritu na karon mao ang nagalihok diha sa mga tawo masupilot. Mga kaigsunan, sa matag karon og unya ang atong prinsipyo, ang atong baruganan posible by circumstances mausab ang atong loyalty. So kini siya mahimo lamang nga magpabiling nga lingkod ang katawan sa Ginoo kung kita na fortified sa pulong sa Dios. Pero kung kulang ang atong tuon sa pulong sa Ginoo o pagtugyan sa atong kinabuhi, mamiligro ang atong kinabuhi. Ang atong kaaway dili to mga terrorist sama ni Osama bin Laden. Dili si Saddam Hussein. Pero ang Biblia nagingon sa ilang pagkabutan ang mga hunahuna sa mga dili magtutuo giputaan sa Dios niini kalibutan. Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. So dili makita nato ang kaibahan. Dito sa Genesis chapter 3, giingon dito, and their eyes were open. Sa diha nga ang yawa mitinda sila nga sa mukhaon sa gidibi sa Ginoo nangaapli ang ilang mga mata. Pero din hindi ay sa 2 Corinthians 4 verse 4, and the God of this world blinded the mind of the people, those who do not believe in Him. So mga kaigsunan, gibutaan ang mga hunahuna sa mga tao. Kung dili ka magtuon sa wala nga pulong sa Ginoo, kini nga seminar kung wala ni o dili nato ni ingno nato nga tagaan o pagtagat, posible nga usa kita nga mabutaan sa Dios niini kalibutan. So, mo ni atong bantayan. Posible nga kita nagtawag sa ngalan ni Jesucristo, posible nga atong gitawag Jehovah or Yahweh El Shaddai, or posible nga atong gitawag Allah, posible kita Allahu Akbar, apan ang atong gisimba ang Yawa. Tinaw dili. Nga naman, kay ang Dios niini kalibutan
maoy nagbuta sa kaisipan sa mga katawhan. O karon mao na ang paghungkong ini kalibutan na. Karon palagpuno na ang punuan ni ining kalibutan na. Pahawaon na siya. Mga kaigsunan, sa karon ni ining kalibutan na ang mga katawhan sa Dios. We are pilgrims, no? Pilgrims. Kita lumalabay lang ta. Managing nga kung wala tayo yuta diri, kita gusto na itong titulo, di ba? Pila diri sa inyo nga naay titulo sa yuta, kasi mo. Murag ako lang, so pareha ta walay titulo sa yuta. Ang problema kung dito sa pikit, kaya taga-pikit man ko, na iba kay karya na ipuyan sa mga Muslim, mo ingon ang mga Muslim na imo ang titulo, ako ang yuta. Na naman, kaya naman sila ang malay. So mga kaigsunan, kining kalibutan na ang tag-iya sa titulo ang Ginoo. Pero ang nagpuyo ang yawa. Unya isuhapin na naata diri. So kinahanglan nga kita makig-away. Kita nasayo nga kita iya sa Dios. O nga ang tibuok kalibutan anaa sa kaong sa daotan. Mga kaigsunan, si Kristo lagi o kita sayon nga ang anak sa Dios niani ug nihatag kanatok sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod o kita anak kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Kristo kini siya mao ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. It is only Jesus Christ who is the truth that will give us eternal life. Jesus Christ said, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Who is the truth? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. God bless us all. This is my prayer. Kung magkatawa atong pagkatunan ang thy state of lawlessness. So, ayaw si Piazza pag balik ugma sa God.